Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Naranasan mo na ba na minsan may biglang dumating na bisita ka na hindi ka handa at ang bahay mo ay magulo, marumi? Anong naramdaman mo? Diba? Minsan nakakainis o nahihiya ka. Noong March 2020, ako ay nakilahok sa marathon dito sa Los Angeles, California. Mahaba kasi 54 kilometers o 26 miles. Ang haba. Yung time na yon, ang iniisip ko lang ay maranasan ko lang yung tumakbo sa start line, quit na ako. Pero nung ako ay magsimulang tumakbo, ay sabi ko, ba't hindi ko ibigay yung the best ko? Nandito na ako. Kailangan lang gawin ko ay bawat takbang ay nilalagay ko yung aking presensya. Binibigay ko yung the best ko. Hindi ko na titignan kung ano yung nasa aking kapaligiran, kung matatapos ko ba o ano yung aking nararamdaman. Kundi yung bawat takbang ko, ibigay ko yung the best ko. At nagulat na lang ako, nabigla na lang ako, ay nasa finish line na ako. Kaya ako'y tuwan-tuwa. Meron nga akong medalya. Sarap ng pakiramdam. Sa Ebanghelyo ngayon, sabi ng Diyos, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon. Na ibig sabihin pala, araw-araw tayo ay nakahanda. Nakahanda saan? Sa pagdating niya. Sa pagdating niya. O hindi naman, yung pagtawag niya sa atin. Sabi nga nila, dapat iniisip natin lagi araw-araw na huling araw na natin. So kung ganon, anong gagawin natin? Edi ibigay natin yung pinaka-the best natin araw-araw. Hindi ka na magmumura. Hindi ka na mainitin ang ulo sa mga anak at sa asawa mo lalo na. Hindi mo na inaaway ang iyong biyanan. Tinatawagan mo na ang iyong mga dating nakaaway o yung mga kaibigan na hindi mo na nakakausap. Kukumustahin mo na sila. Makipagkasundo ka na. So gagawa ka na ng kabutihan. Ibig sabihin, ang buhay na natin ay hindi na ang Christian life ay hindi na yung seasonal lang na pwede mong ipagpaliban, kundi araw-araw. Sabi nga, a Christian life should be a lifestyle. Buhay mo na, kahit hindi mo na iniisip, gumagawa ka na ng kabutihan. Kaya ito ang magandang paalala ng Diyos sa atin kasi ang bawat araw ay regalo ng Diyos sa atin. Sabi ko nga, pag ako'y nagdarasal tuwing umaga, sabi ko, Lord, thank you sa extension ng buhay ko. Kasi hindi ko alam kung mabubuhay pa ako bukas. Kaya kong sinasabi, salamat sa extension ng aking buhay. So sa araw na ito, tulungan mo ko, bigyan mo ko ng karunungan para ikaw ay mapapurihan sa aking lahat na gagawin at sasabihin at iisipin. Ito yung paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon, na mamuhay tayo, yung tinatawag na living in the present moment. Mabuhay tayo, bigay natin yung the best lagi, araw-araw, dahil hindi natin alam kung kailan siya darating. Parang yung bahay na dapat laging malinis. Kasi kung araw-araw laging malinis ang bahay mo, maayos, bigla man dumating ang isang bisita, hindi ka na matataranta. Hindi ka na matataranta. Kapatid, itong paalala ng Diyos sa akin ngayon, napakaganda na maging handa tayo lagi. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media, punuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga man sa buhay. God bless and God is good.